Mga kaibigan, isang magandang umaga sa inyong lahat. Narito na ang isang programang inyong mapapakinggan. Hatid sa inyo ni Mel Elizalde, batikang broadcast journalist, sa kanyang pagtalakay sa mga napapanahong balita sa loob at labas ng ating bansa. Gayon din sa pagbibigay ng mga kalaman na kanyang tinipon tungkol sa kalusugan, ekonomiya, agrikultura, pangkabuhayan, politika at ang sitwasyon sa katahimikan ng bansa. At ngayon, narito na ang guro ng palatuntunan, Mel Elizalde. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay. Kumusta po kayo? At welcome po dito sa ating programang Kadiskarte with your Kadiskarte, Mel Elizalde po, mula sa ating studio sa Elizalde Broadcasting dito po sa Kalakhang, Maynila. At ngayon, araw ay October 27 na, no? 2023. Naku, ilang araw na lang ay undas na. Siyempre, pag sinabing undas na, tapos na tapos na po ang kasalukuyang buwan, no? Kaya nga po ang ating pag-uusapan ay siyempre tayo pong mga Pilipino ay pinagdiriwang natin ang araw ng mga patay, that is November 1, no? So ano po ba yung kalagayan ng mga patay kapag namatay na po ang mga tao? Ang tao pag namatay na, ano po ang kalagayan? Sang-ayon po doon sa ating mga iniisip o mga nababasa natin. Yan po pag-uusapan natin kasi araw ng undas, yan ang araw na kung saan ay sinasariwa natin ang mga nakaraan ng ating mga mahal sa buhay na namayapa na. At tayo po ay nagpupunta sa sementeryo para dalawin sila, hindi po ba? Subalit minsan nakakatawa ho tayo eh. Sino ba yung dinadalaw natin doon? Pero yan ho ang ating nakagisnan. And so hindi natin mapagbawalan yung ating mga kababayan na yan na rin ang kanilang kinagawian, no? Na pumunta sa sementeryo at maglagay ng mga tinatawag na kandila at doon magdarasal. Yan po. So, yan ho ang pag-usapan natin. Ano ang kalagayan ng isang taong patay na? Yan. Alam niyo po, wala tayong immortal na kaluluwa, no? Hindi ho tayo immortal na hindi namamatay ang ating kaluluwa o ang ating katawan. Tayo ay mga physical na nilalang, hindi po tayo immortal, hindi ho tayo espiritu, no? Kaya walang bahagi natin ang mananatiling buhay kapag tayo ay namatay na, no? Pag namatay na po ang tao, patay na din ang utak niya. Wala na rin pag-iisip 'yan. Hindi na niya alam para hubang natutulog na siya na mahimbing na wala na siyang kamalay-malay sa nangyayari. Kaya naman walang anumang maikwento. Mabanggit ko sa inyo, walang maikwento si Lazaro. Naaalala niyo sa Bible, si Lazaro ay binuhay ng ating Panginoong Hesukristo, no? Nung nalaman siya ay namatay, binuhay siya at pinalabas siya doon sa pinaglibingan sa kanya at siya ay bumangon. Pero wala anumang siyang maikwento si Lazaro sa naranasan niyang habang patay siya dahil walang malay ang mga patay. Yun nga po, ito po ay mula sa awit 146.4 and is Ecclesiasticus 9:5-6:10. Binuhay ng Diyos si Lazaro. Yan ho ang nangyari, di ba? So, di maaring makipag-usap na at sinasabi po na di tayo maaring makipag-usap sa atin ang mga patay. Hindi sila makikipag-usap sa atin. Kaya mo yung sinasabi ho na, merong isang taong ang kanyang expertise ay kung gusto mo makausap yung namatay mong mahal sa buhay, gagawin yon. Wow, no? Wag ko tayo maniniwala doon sapagkat evil spirits ang mga gumagawa ng mga ganyan. Ayaw ng Panginoon yan. Hindi ho niya yan pinapayagan. Hindi po natin dapat tangkain man lamang na makipag-usap sa mga patay na mga mahal natin sa buhay dahil ipinagbabawal nga po yun ng Diyos, no? Yan po ay ayon sa Deuteronomio 18:10-12.
Awit 1:15-17. Yan ho yung ano ng Bible, no? Kaya nga sinasabi, wag ko kayo maniniwala. Yun daw may sumasapi na namatay na tao na siya ay masyadong dinuhagi o winalang niya. Kamukha nung kwentuhan na ating isang kaibigan kanina na talagang nakita niya na dalawang mata na sumapi ang kaluluwa ng pinatay na tao na talagang humihingi ng hustisya at nagsasalita yung tao habang napasukan siya ng kaluluwa ng tao na yon at isinulat niya kung paano siya pinatay, no? Well, may mga ganong nangyayari, subalit yun po ay hindi gawa ng ating Diyos. Gawa po yan ng evil spirit upang papaniwalain tayo na merong sigurong mas higit pang makapangyarihan sa Diyos. Wala po, hindi po ba? Kaya huwag tayong umasa sa mga gano'n. At any rate, bago po tayo magpatuloy, thank you so much sa ating pong mga viewers. Miss Grace Villato, ang one of the most beautiful na kasama natin. And si Kuya Chot Velasquez, the Pogi Man. So yan po. Ito po, sa pagpapatuloy ho natin, yun nga, itong araw kasi ng mga patay sa November 1. Medyo kahit sa television alam niyo po ba sa ibang bansa pinagdiriwang ho yan, ang tawag nito All Souls Day ba yon? No. At sa Amerika nagmamaskara pa yan, may mga party pa ron, no? Naabutan ko po yan ng several times. Nagmamaskara sila ng mga nakakatakot o mga nakakatuwa. May party sila, nagko-costume sila, mga ganyan. At ipinagdiriwang nila yon sa pamamagitan ng mga party na gano'n. Pero, sabi nga po, yun nga pong mga patay, pag namatay na, kahit ano pang sabihin natin, ano yung pag-iyak natin, ano yung pagbibigay natin ng panahon para tayo ay dumalaw sa pansyon, sa kanilang libing, di po na nila yon alam. Habang sila po ay buhay pa, tsaka tayo magpakita ng pagmamahal sa ating mga kamag-anak, kaibigan, di po ba? Pero kung patay na, tsaka tayo magpapakita ng gano'n, tapos yung pala pinagwawalang niya, pa niya yung namatay, dinugas pa niya sa pera, wala akong kwenta yon. Intayin niyo po yung karma, hindi po ba? Ganun po yon. Kaya sinasabi po natin, ang mga taong talagang nagmamahal sa kapwa niya, hanggang sa kamatayan ng tao na yon, gagawa siya ng mabuti. Pero kung ika nga po meron tayong mga iniisip na mga panloloko sa ating kapwa, tandaan niyo po matakot tayo sa karma, yung bad karma. Sabi po ni Kuya Chot Velasquez, bantayan ng mga patay at baka makaboto sa SK election sa Lunes. Totoo po yan, ano? Kasi alam niyo naman, miski na sa national election, nangyayari yon na ang dami pong mga patay na nakaboto. Well, questionable po ba yan? Diba? Matagal na pong nangyayari yan. Sana sa mga darating na eleksyon, lalo na sa national election ulit, wag na po itong mangyari dahil yung mga patay binubuhay nyo para lang bumoto no? Nakita nyo po yung mga pandarayang yan, nakakatindig balahibo ho yan no? Buhayin ng mga patay para makaboto, anak ng baka no? Ayan ho. Pero bakit ho ba yung mga patay ay sinasabing nagbabalik daw? Nagbabalik ba yung mga patay? Hindi po, hindi nagbabalik. Siguro mga alaala lang ang nagbabalik. At baka lang tayo, nag-imahinasyon, no? Ang sabi nga po, kung ang mga patay ay nakakabalik, palagay ko ho, nagtakbuhan ng mga tao, no? Matatakot na tayo. At ito nga po ang sinasabi, sino ang mga may paniniwalang ang mga patay daw po later on ay inihahatid ng ng isang tao ba o bagay or what, ng isang taong para siya ay yung kaluluwa niya inihahatid para doon sa mapunta siya sa kabilang daigdig. Yung ba ho yun? Yung bang meron ba tayong ganung paniniwala? At yan ho yung pag-uusapan natin. Dahil dito sa Pilipinas, ito yung ating pag-uusapan dito po sa Pilipinas ay ano ba yung sinasabi? Dito po sa Pilipinas, yung old na ating pong, yung luma nating paniniwala. Bakit sinasabi natin na ang mga taong makapangyarihan ay tinatawag na buwaya, no?
Kasi po, balikan natin ang history natin. Yung mga buwaya daw, sinasabi ho nila, ay parte raw ho ng alaala ng mga Pilipino yan sa ating history. At yung sinasabi, the ancient Filipino ay naniniwala na mayroong this world of the other world, no? Merong isang daigdig na hindi yung daigdig na ating inaasahan. At yung espiritu, kaluluwa na namayapa nating mahal sa buhay, ay nagdadala ng mga kaluluwa ng namamatay. Merong tagapagdala sila ng mga kaluluwang namamatay papunta sa kabilang buhay. Yan daw po yung mga buwaya. Wow! Bakit ho mga buwaya? Local crocodile hunters believe to catching basin o yung pinaninirahan ng mga ancestral spirits. The green, yellow, red, red varieties of crocodile hold the middle spirits. Alam niyo, iba-iba pala kulay ng crocodile, no? May pula, may yellow, may puti. At syempre, yung alam natin, yung kulay itim, no? Yan daw po ang pinakamabagsik, yung black crocodile, nakakatakot. At yung mga white crocodile, lucky charm daw po yun. Pero, ang sabi nga po, bakit daw may mga crocodile lake sa Laguna, Los Baños, at sa katotohanan, ang mga buwaya na raw niya yan ay pinaniniwalaan ng tagapaghatid ng mga kaluluwa para doon sa kabilang buhay, no, ang sinasabi. Pero sabi nga po, yung province of yung prominence of crocodile, meron tayong buwayang bato sa Mandaluyong City, sa Santa Ana, Manila, Crocodile Shrine. Bakit? Anong kaisipan meron po sa buwaya, no? Mayroong crocodile boat na doon sa municipality of Pateros. Saan nanggaling ang kaisipan na yon? Dahil sa connected sa ating history. Sabi po sa No Limit Angere, ako po ay nagturo po ako ng No Limit Angere, natatandaan natin na may binanggit si Dr. Jose Rizal, ang ating national hero, na buwaya sa lawa ng Laguna. At sabi nga po ay imagination lang ba yun ni Rizal? Hindi ho. Talagang ang sabi nga po, kung natatandaan natin, yung merong isang buwaya na nakuha, ano ba yun? Merong isang buwaya na nakuha sa na ano ba yung buhaya na yan? Yeah, nawawala pa. Ha? Si Lolong. Ayun. Alam niyo po si Lolong na buhaya? Ginawa pang pelikula yan no? Di ba? Ginawang pelikula. Bakit sinasabing ginawang pelikula si Lolong? Dahil po na para siyang isang tao na nakikipagtalastasan sa isang lalaki na naging siyang bida ron at sinasabi nga na naging kaibigan niya yung tao na yon at sinasabing ang buhaya na yan ay parang may isip. Yan si Lolong. Sa standard ng technical sinasabi ho rito na bakit sinasabi natin na yung mga taong na makapangyarihan na tinatawag natin buwaya? Bakit nga buwaya yung ating paglalarawan sa mga tagapaghatid ng mga patay? Sinasabi nila yun ang belief daw ng ating mga ninuno, no? Kasi meron daw mga sasakyan noong pandagat na inilarawan din na ipinare sa buwaya, no? At ang mga buwaya na yan ay talagang kumbaga nagiging salamin ng mga tao noon. Kumbaga sila yung naglalarawan na tagapaghatid ng mga namatay na tao sa kabilang buhay. Pero bakit naman buwaya? Bakit hindi sawa, no? O bakit hindi ibang tao o ibang hayop, no? Ibig sabihin, nakaukit ang memory ng mga buwaya sa Pilipinas dahil sinasabi nga tagapaghatid nga raw yan ng kasi ang ating pong mga Pilipino, ang ating pang mga kababayan ay bihasa ho sila sa paglalakbay sa dagat, no? Laging naglalakbay sa dagat, kung kaya't hanggang sa dumating ngayon na makabagong panahon, nakilala yung ating mga seafarers, nagtambak ang mga seafarers natin sapagkat yan ay mga minana nila sa ating mga ninuno na talagang sanay silang magbiyahe sa karagatan, no? Kaya nga
Parang nilalarawan na, hindi po ba yung mga buwaya, no? Talagang makikita nyo sa karagatan yan. Pero ang masama na implikasyon dyan, sinasabi ho yung buwaya, nire-relate na ngayon sa mga taong makapangyarihan. Tinatawag natin buwaya. Pag may kapangyarihan sila, may pera sila, at talagang matatapang yan, matatapang ang hiya, matatapang pa rin ang lakas ng loob sa paggawa ng mga masasama. Buwaya ang tawag, no? Masama ang paglalarawan. Pero nung mga unang panahon, ang mga buwaya ay parang kaibigan ng mga tao. Kaya yung sabi nga po, ang belief ng ating mga ninuno noon, ang mga buwaya daw, ang ginagawa nilang tagapaghatid ng mga patay sa kabilang buhay. Wow, no? Bakit naman buwaya? No, yun na nga po ang sinasabi. Yan ang ating nakagawiang pag-iisip. At because sinasabi nga po, ang historical memory ay na-embedded sa ating culture. Lahat tayo ay nakarelate tayo tungkol sa crocodile. Alam natin, pag sinabing crocodile, although hindi pa natin nakikita talaga, ay hindi pa tayo nakakita ng tunay na crocodile. Alam na natin kung ano yung crocodile, hindi po ba? Although hindi natin nakita ng personal dahil nakakatakot siguro yan. Alam nyo, meron tayong crocodile farm sa Palawan. Opo. At meron din naman diyan sa Laguna. Anong tawag doon? Crocodile Lake diyan sa Laguna. Naku, taga Laguna ako. Kailan puntahan ko 'yon para makita ko. Sa Los Baños, Laguna 'yon, no. At sabi nga po, ito nga ngayon nire-relate naman ngayon sa mga taong matatapang, makapangyarihan, usually sa mga politiko. Napakasagwa naman paglalarawan. Yung pag sinabi, ay nako, buhaya yan. Ibig sabihin, walang ginawa kundi manghuthot ng pera ng bayan, no? Sinabi, buhaya yan kasi nanghuhuthot ng pera ng gobyerno, no? Ang masamang paglalarawan na pangit na paglalarawan ng mga ng salitang buwaya, no? Ginawang pangit ang paglalarawan ng buwaya. Whereas, dapat hindi naman ganon. Kasi, doon sa pelikulang Lolong, pinakita ang kabaitan ng buwaya, no? At sa katotohanan, kinaibigan siya ng mga tao. Ayan po, dahil sa ating nalalapit na undas, ay inaalala natin ating mga mahal sa buhay. At siyempre, wag ho kayong malulungkot kung sakaling wala kayong paraan na makapunta sa sementeryo para madalaw ang ating mga mahal sa buhay dahil malayo. Siguro kung nakatira kayo sa labas ng Maynila o ang inyong mga patay ay nandyan sa Del Norte, ano ba tawag doon? Nandyan sa Maynila, no? Siyempre, kayo, magbabiyahe. Wag ho kayo malulungkot. Anyway, tayo po, ang pagdarasal natin, kahit saan tayo nandun, ay naririnig ng Panginoon yung ating dasal para sa ating mga mahal sa buhay. At siyempre, yung mga mahal natin sa buhay na namatay dapat nung nabubuhay pa sila saka natin sila pinakikitaan ng pagmamahal at oras para sa kanilang magunita nila na tayo ay nagmahal sa kanila at namatay silang nakangiti dahil maraming nagmamahal sa kanila. Pero kung kailan namatay ang ating mga mahal sa buhay, tsaka natin sila iintindihin. Pero nung nabubuhay pa, hindi nyo man lang matawagan, kumusta na kayo dyan? Patay na ba kayo? Buhay na ba kayo? Pangit po yun, no? Kaya nga, our ancestors believe great crocodiles can carry our loved ones to the other world. Ayan ang sinasabi. Nung araw yon, yan ang belief, dahil nga great swimmer ang mga mga buhaya di ba? Pero ngayon, pag sinabing buhaya, nako, ibang klase 'yon. Buhaya ka. Umalis ka diyan at wag kayong boboto sa mga buhaya. Sabi pa gano'n, ibang klaseng paglalarawan no? At any rate, yun na nga, kung kayo ay may mga mahal sa buhay na may karamdaman na o matatanda na sila, find time to be with them. O kaya kung wala man lang, kamustahin nyo man lang sila sa telepono. Malaking bagay na po yun, lalo na po yun sa ating mga nakatatanda.
Dahil doon, isang malaking bagay na makamusta sila, ay hindi yung kung kailan sila namatay, tsaka kayo magbibigay ng sangkatutak na bulaklak, iiyakan ninyo. Yun. At ako po, may alam ngayon na magkaibigang, yun pala, magkaibigang ano pala yun, magkaibigang negatibo pala yun, no? Na hanggang sa huli, dinaya pa yung kontribusyon ng patay. Nakakaiyak ho yan, di ba? Pero magintay ka dahil ang karma ay hindi pumapaltos, yung bad karma, no? So, yung mga kaibigan po natin, meron po akong kaibigan na kamamatay lang at syempre nalulungkot po tayo. Matagal ko siyang kaibigan kasama sa ating hanapbuhay bilang isang guro diyan sa Paaralang Arellano. At syempre, alam natin na sa biglaan niyang pagpanaw, sandali lang po, mga wala pa yata 2 linggo, pumanaw na siya. At any rate, sa isang banda, mas maganda po yung hindi na siya nahihirapan. So, condolence sa pamilya ng mga Alejandro, no? Kasi ang tinutukoy ko yung ating kasamahan, si Erlinda Alejandro Soreda, ay namayapa na. So, I think sa Sabado po ang kanyang pong interment sa Sabado sa Binyang, Laguna, no? Ano po ba ang paniniwala ng mga Katoliko sa patay? Yun, mga Katoliko naniniwala. Katoliko rin naman ho ako eh. Pero sa totoo lang, I was married in the Catholic Church, baptized in the Catholic Church, pero nung tayo po, wag naman magagalit sa atin yung mga kasamahan nating Katoliko. Nung tayo po ay natuto ng magbasa ng Bible, meron po tayong mga hindi pinaniniwalaan, no? I mean, so, ibig sabihin hindi po tayo nga naniniwala do sa ibang paniniwala ng Katoliko, katulad ng pagsamba sa mga lilok ng kamay ng tao. Ayaw ng Panginoon. Yan, no? At ito pa ho, ano nga ba ang paniniwala ng Katoliko sa patay? Sabi nila, pag namatay daw ang tao, pupunta sa langit pagka siya ay walang masyadong kasalanan o siya ay hindi naman nakapatay ng tao o ano man yung mga mabibigat na kasalanan, no? Sabi, pupunta raw sa langit. May langit po ba talaga? Yan ang ating tanong. Sabi naman ng ibang ay walang langit. Ang langit, nung nandito tayo sa mundo. At ang langit daw ay tayo ang gagawa kung maging langit man ang buhay natin o maging impyerno. Naalala ko po ang sabi ng isa sa pinakamayaman sa mundo. Walang iba kundi si Bill Gates, no? Anong sabi ni Ginoong Bill Gates? If you were born poor, that's okay. Hindi mo kasalanan yan. Pero if you die poor, that's your fault. Ibig sabihin, ikaw ang gumawa ng iyong kaligayahan o kahirapan sa mundo. Yan ho yung sinasabi, hindi ho ba? Kaya nga, makaka-relate ho tayo na ano ba yung naging buhay natin dito sa mundo habang tayo nabubuhay. Tayo ba ay gumawa ng mga paraan na nasa mabuting paraan na tayo mabuhay ng masaya kasama ang ating mga mahal sa buhay? O tayo ba ay nagwalang bahala sa mga susunod pang mga taon na mga nalalabi natin buhay sapagkat wala pong nakakaalam kung kailan tayo mapuputulan ng PC. Sabi nga ho ng mahal kong kaibigan mula sa Amerika. Hindi natin alam kung kailan mapapatid ang PC ng buhay natin. Kaya hanggang maaga, hanggang meron pa tayong time, hanggang nagigising pa tayo sa araw-araw, gumawa na tayo ng kabutihan sa ating kapwa. At syempre, don't forget po, tayo ay tao lang. Ang ating pagtanda, lagi po nating paghahandaan. Sapagkat hindi ho lagi tayong bata no? Habang tayo ay bata pa, kasama ho sa plano natin yung mga plano natin pagdating ng matanda na tayo. Sapagkat hindi natin alam, baka mabuhay pa tayo ng mga 80 years old, 70 plus. Wala na kayong trabaho, pension na lang ang inyong inaasahan. Ano yung mga paghahandang ginagawa? Huwag ho nating aasahan yung mga taong nasa paligid natin. Lalo na siguro po yung ating mga anak na binigyan natin sila ng magandang buhay. Kasi para wag nilang masabing inoobliga natin sila sapagkat obligasyon natin na sila'y paaralin.
Hindi po ba? Para hindi nila maranasan ang kahirapan sa mundo. Katulad ng mga naranasan natin nung tayo'y mga bata pa at tayo'y nagsumikap para makatapos ng pag-aaral. Kaya gusto nating silang matapos at nagawa natin. Yun yung mga paghahanda nating dapat na ginawa, no? At hanggang sa tayo ay manahimik na o kinuha na tayo ni Lord, mahabang panahon tayong pinagbigyan, dapat ang bawat araw, oras, minuto ay gugulin ho natin sa maayos at may kabuluhang bagay. So, yan po mga minamahal nating mga taga-subaybay. Maraming salamat sa inyo. At mag-ingat ho kayo pagpunta sa sementeryo, no? Marami hong mga dapat pag-ingatan. Maraming taong nananamantalan, mga mandurukot diyan. At meron tayong sinasabi na minsan nakikiramay ang weather, no? Kung kailan pa naman maraming tao, saka biglang umuulan at nagbabaha. Magdala ho kayo ng bota. At saka wag niyo naman dalhin yung mga bata kasi sa sementeryo wala naman humbubong diyan no. At baka magkagutuman lang at kayo maulanan, magkaroon pa ng alam niyo, uso na naman ho yung sipon-sipon ngayon, no? Kasi pabago-bago po yung ating klima, kaya mag-ingat po tayo at siyempre yung mga daladalahin natin ay pag-ingatan din natin, lalo na yung mga kasama natin. So, hanggang sa muli, don't forget to share us, follow us, and subscribe us sa ating pong YouTube channel, sa ating Facebook channel, ang Elizalde Broadcasting po. At lagi po kaming nandirito sa inyo kung ano man po yung gusto nyong ipahatid sa ating mga kababayan. Pwede ho kayong tumawag sa telepono bilang 8820-3805. Meron po tayong landline. Kung ano man po ang aming maitutulong sa inyo, please don't hesitate to call us. At siyempre, nandito po kaming lahat upang makasama ninyo at anuman po yung magagawang tulong ng Elizalde Broadcasting. Kami po ay tutulong sa inyo. Hanggang sa muli. And don't forget, we always say, we love you all. Bye-bye.